Clyde nung mga 1-year-old siya noon. Ang gaganda. Come, can we eat first, Clyde? Aloha everyone! Welcome back again to our channel, Mami Sha in Hawaii's channel. And for today's video ay magde-declutter po tayo ng mga dami na naliitan na ng aking toddler. He's 2 years old now and marami na siyang naliitan na damit and it's time for them to let go na. And i-donate na lang natin ang mga ito instead na itatapon or ipapadala ko sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, wala na po kasi akong maliit na mga pamangkin sa aking mga pinsan or mga pamangkin ko na sa mga kapatid ko. Si Clyde na kasi ang pinaka-bunso na lalaki sa aming pamilya. So, I don't need to send them anymore kasi nga, babae yung pinaka-bunso doon sa Pilipinas. Ang gaganda pa rin. And alam nyo ba, because madami rin kaming mga kakilala na mga generous dito and mga family na meron ding mga pa rin, maliliit, ay karamihan sa mga clothes ni Clyde ay hindi namin binibili. Binibigay lang rin nila sa amin. And ang damit ng bata, napakadaling maliitan nila. Kasi ang dali nilang lumaki. So, tingnan nyo, I think hindi pa niya ito nasuot. So, instead na itatapon po natin, i-donate na lang po natin and sila na po ang bahala na mag-sort out kung isi-save nila or itatapon rin. But itong mga damit niya, ang dami pa niya ang magagandang mga damit na as in na talagang bago-bago pa kasi ang daming mga damit na binigay sa kanya. So mangilan-ngilan lang yung mga binibili namin. So, see? Gaya po ng sinabi ko kanina, kahit andito po kami sa Amerika, marami pa rin nangangailangan ng mga damit, ganon. Marami rin yung mga less fortunate, lalong-lalo na yung mga homeless na nakatira lang dyan sa gilid-gilid o kaya sa mga under bridges, ganun, meron dito. At kahit meron silang mga bata, wala silang magawa, kundi doon sila manirahan kasi nga, they are not capable na mag-rent ng kanilang matitirahan. Maraming mga donation centers dito sa Hawaii and alam nyo ba na kahit ako bumibili po ako ng mga used ng mga clothes, na mga gamit sa loob ng bahay from mga donation centers din, gaya ng Goodwill, yung mga thrift stores. Yes, my love. Ang gaganda pa, oh. So, yung family ko sa Pilipinas, instead na mga damit ang ibibigay, yung mas importante na lang, di ba? Yung, example, yung mga pagkain, yung mga pangangailangan nila sa kusina, ganon. Ginamit ni Clyde ito nung pumunta kami sa get-together ng yung AFA organization or yung organization namin dito sa aming foster home na business. Ang kaganda, oh. Terno-terno. pang beach.
Yes, my love ko. Ito ay suit. Sana yung pares niya. Ito ay suit. Ito ba yung pares niya? Pangloob. No. Na ano ko na, nalagay ko na yung punch niya kanina sa loob ng bag. So, ang gaganda pa rin, oh guys. May mga relatives kasi rin natin dito na may mga anak rin, mas matatanda ng konti kaysa Clyde, kaya yung mga damit na nakalakihan na rin nila binibigay nila kay Clyde. So, yes anak ko. Woo! Itutuloy po natin ang ay wala pang merienda. Yung isang patient pa yan. Han. Ay, tutuloy natin ang mamaya kasi itutuloy natin ang What kind, bro? Wait, love. You wanna eat now? O libro ni Piyang sa kita? Or di libro ni kita ubeng? What? Tanto ka ni Piyang. Ang mapagpakitan to ka ni Piyang tad barang malipatan na nagitan. Na? Ni kabe mula tantanahan. Ikastak to no, ag move tayo. Apalo basta apo. Adan to place na mo dagita ko Chama. Come, can we eat first, Clyde? Karamihan naman kasi yung mga damit ni Clyde pag ano na yung nasa unahan, the way na na-fold yung mga damit ni Clyde, and pag sinalansan ko sila, kung ano na yung mga andoon sa pinakamataas, yun na lang ang kukunin ko every time. Kasi everyday ako na naglalaban ng mga damit namin. So, every time na magtutupi ako ng mga damit, at saka kung ano na yung nasa
pinakamataas na parte ng kanyang damit, yun na lang ang kukunin ko. Kaya yung mga nasa ilalim hindi na nagagamit, kaya karamihan sa kanila ay mga bago pa. So alam kong may nakaka-relate din na katulad kong mami na ganun. Kung ano na yung nasa ibabaw, yun na lang ang pinasusuot sa kanilang mga anak, di ba? Merong ganyan. Hi Clyde, come anak ko! Ang bilis lang na lumaki ang mga bata, kaya sabi ko sa asawa ko pag andon siya sa store and balak niyang bilhin ng mga damit ni Clyde, sabi ko sa kanya, hindi na lang, sisave mo na lang or ibibili mo na lang para sa kanyang pagkain instead na mga damit, kasi sayang lang naman kung hindi niya masusuot. Kasi ang dami nga niyang mga damit, ang daming nagbibigay sa kanya. So, ibibili na lang ng pagkain instead na pilhin mo siya ng mga damit. At saka alam niyo dito sa Amerika, ang napansin ko karamihan sa mga bata, lalo na yung mga batang lalaki, every summer, hindi sila wala silang pang itaas, naka-diaper lang sila, ganon. Kasi parang sa Pilipinas rin dito, mainit din ang panahon, especially during summer, so diaper na lang yung nakasuot kay Clyde pag summer, pag masyadong mainit ang panahon. One time ata lang to nasuot ni Clyde nung mga 1-year-old siya noon. Ang gaganda. Alam niyo nung aliit pa yung yung panganay ko, yung dalaga ko na ngayon. Kinikip ko yung gamit niya, like yung naliitan niyang damit na gustong-gusto kong ipapasuot sa kanya noon. Kinikip ko yon para pero ngayon hindi na, kasi syempre hindi ko na nagagawa yon kasi limitado na rin ang kakayahan ko sa mga bagay-bagay, and wala na, hindi ko na nagagawa ito sa aking maliit ngayon. Kinikip ko ang mga bagay-bagay noon for remembrance, pero ngayon hindi ko na nagagawa dito sa bunso ko kasi nga limitado na tayo sa mga galaw natin. Kaya kung may maliitan itong bunso ko na mga damit o kaya may mga mapaglumaan na very memorable sa akin, hindi ko na yun nakikip or hindi ko na yun na itatago. Or baka bukas na. Bakit pala naka-tape itong mga drawer? Kasi nung bata pa si Clyde, nung mas maliit pa, sa mga 1-year-old pa siya noon, palagi niyang binubuksan ito at natatakot kami na baka maipit siya. And ang sharp pa naman itong mga gilid-gilid niya. Kaya ang ginagawa namin is tinape namin ito para hindi niya mahila. Kasi maliit pa siya noon, and hindi pa niya talaga nahihila ito kung hindi niya ginagamit itong hawakan. So, but until now, hindi pa namin ito
hindi pa namin ito natatanggal and okay na lang, okay na rin. So, yan kung bakit meron siyang duct tape. Yan ang dahilan kung bakit siya merong mga duct tape. So, ito naman po yung anak ko na dalaga. Gumagawa siya ng dough para sa ibibake niya mamaya. Ewan ko kung ano ang gagawin niya. Pero itong dalaga ko, napakahilig mag-bake ng kung ano-ano. So, maganda rin kasi pag gusto namin kumain at pag nasa mood siya, gusto namin kumain ng something, pag nasa mood siya ay talagang hilig niya talagang gumawa. And nagrereklamo na siya ngayon na nahihirapan na siyang magmasa ng mga dough. So sabi niya sa akin, can we buy a machine for para sa paggawa ng dough, mama? Sabi niya sa akin. So titingnan natin at pag-iipunan natin, sabi ko naman sa kanya. So yeah, that's all for now guys, and see you on our next video. Salamat po sa panonood. Please don't forget to like, subscribe, and share po. Thank you. God bless us all. Mahalo.